Isang gabi, natulog siya sa kanyang upuan sa opisina, gutom at walang pambayad ng renta. Makalipas ang 5 taon, hindi lang siya nakabili ng sariling opisina, siya na ang may-ari ng buong building sa IEC. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Alex, at noong 2017, nasa pinakamababang punto ako ng buhay ko. Galing ako sa isang probinsya sa Leyte, at lumuwas ako ng Maynila para maghanap ng kapalaran. Ang pangarap ko, makapagpatayo ng sariling advertising agency. Pero ang realidad, natutulog ako sa upuan sa maliit na espasyo na nirerentahan ko sa isang co-working space sa Makati. Naubos na ang ipon ko, wala na akong pambayad ng renta sa boarding house, kaya ang opisina na ang naging bahay ko. Ang laptop ko ang kumot ko, at ang mga lumang dyaryo ang unan ko. Minsan, kumakain ako ng tig-10 pisong instant noodles sa isang linggo, para lang makatipid. Alam kong kailangan kong magtagumpay, para sa pamilya ko na umaasa sa akin sa probinsya. Pero paano? Paano ka magtatayo ng imperyo kung wala kang ni isang kape sa umaga? At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng aking sarili sa CE ng co-working space, narinig ko ang usapan ng 2 negosyante. Ang hirap makahanap ng maasahang graphics designer, no? Yung mabilis at affordable. Ang dami kong napagdaanan, pero wala pa rin akong mahanap na kasing galing ng dating designer ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko sila, kahit na parang pulubi ang itsura ko. Sir, ako po, Alex. Graphics designer po ako. Baka po matulungan ko kayo. May portfolio ka ba? Wala po akong dala ngayon, sir. Pero pwede ko po kayong gawa ng sample, libre po. Kung hindi niyo po magustuhan, okay lang po. Sige, bigyan ka namin ng chance. Kailangan namin ng logo design para sa bagong startup namin. Iray tomorrow morning, pwede mo bang maipasa? Tumango ako ng mabilis. Kahit na alam kong buong gabi akong magpupuyat, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Buong gabi akong nagtrabaho. Walang tulog. Walang kain. Ang tanging nagpapalakas sa akin ay ang pag-asa na baka ito na ang simula. Gumamit ako ng lahat ng natutunan ko sa kolehiyo, bawat trick sa Photoshop, bawat ideya na pwedeng makakuha ng atensyon. Kinabukasan, pasado 6:00 pa lang ng umaga, nasa lobby na ako ng opisina nila. Pagpasok nila, agad kong ipinakita ang gawa ko. Tinitigan nila ito ng matagal. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kaba, excitement, o gutom. Alex, ito ang pinakamagandang logo na nakita namin. Walang duda, ikaw na ang kukunin namin. Magkano ang singil mo? Muntik na akong maiyak. Hindi ko inasahan ang ganitong reaksyon. Sir, kahit anong ibigay niyo po, tatanggapin ko. Basta po mapakita ko lang ang galing ko. Hindi. Hindi ganyan. May presyo ang talento mo. Magkano ang kailangan mo para makapagsimula? Sinabi ko sa kanila ang halaga na kahit hindi ako sigurado kung sapat na para makabayad ng renta at makakain ng maayos. Pero sa aking sorpresa, hindi lang nila ibinigay ang hinihingi ko, kundi doble pa. Sa araw na yon, nakabayad ako ng renta. Nakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Pero higit sa lahat, nakaramdam ako ng pag-asa. Mula noon, sunod-sunod na ang mga kliyente. Ang maliit na co-working space ko, napuno ng kagamitan. Nagkaroon ako ng mga empleyado, mga taong naniwala sa aking pangarap. Hindi ko na kailangan matulog sa upuan, dahil may sarili na akong apartment, at hindi na ako nagugutom. Patuloy akong nagtrabaho ng 20 oras kada araw, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa passion. Ang maliit kong agency ay lumago ng lumago. Sa loob ng 5 taon, nagkaroon kami ng malalaking kliyente, nakakuha kami ng mga awards,
at ang pinaka hindi ko inakala, nabili ko ang buong building kung saan ako nagsimula, kasama na ang co-working space na dati kong tinutulugan. Ngayon, ang pangalan ng agency ko ay nakasulat sa pinakamalaking signage sa IS. Marami akong natulungan na kapwa ko probinsyano para makahanap ng trabaho, at nagbibigay ako ng libreng training sa mga nangangarap maging designer. Ang pangarap kong magbigay ng magandang buhay sa pamilya ko ay natupad, at ngayon, marami pa akong matutulungan. Mula sa pagtulog sa opisina dahil sa kawalan ng pera, hanggang sa pagmamay-ari ng buong building na simbolo ng kanyang tagumpay. Ang kwento ni Alex ay patunay na ang sipag, tiyaga, at pananampalataya ay kayang magpabago ng kapalaran. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, ang mahalaga ay kung saan ka patungo. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.